Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. 5 araw bago magpasko, na-display nyo na ba ang inyong mga Belen? Kung hindi pa ma-inspire sa isang Belen sa Batangas, hindi lang kakaibang konsepto, meron ding malalim na kahulugan. Sa lahat ng mga Belen o nativity scene na nakadisplay ngayon sa mga kabahayan, market, simbahan, ito raw ang namumukod tangi. Sa halip kasi na sa isang sabsaban, sina Jose at Maria nakasilong sa isang kubo na lubog sa tubig baha. At dahil tumutulong kanilang bubong, ang mag-asawa nakakapote pa habang ang nagsisilbi nilang pantawid gutom ang mga natanggap na ayuda. Siguro pinakikita dito na kailangan nating tulungan ng iba, lalo na yung mga nasasalanta. Tumutuloy yung mga bubong, sa kabila ng kahirapan hindi nila maipagawa, pero nandun pa rin yung pag-asa nila sa buhay. Ito ang isa sa 3 Belen na nakadisplay ngayon sa National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa pamunuan ng Padre Pio Shrine, ang konsepto ng kanilang Belen hango raw sa pinagdaanan ng ating mga kababayan na sinalanta ng sunod-sunod na malalakas na bagyo ngayong taon. May mga kababayan pa kami dito sa Laurel na nasalanta ng bagyong Christine na hanggang ngayon po ay nasa evacuation. Doon po nanggaling ang inspirasyon. Mula doon, dinevelop namin ang concept, aniyayang maging simple ang pagdiriwang. Ang mga Belen, isang linggo raw na binuo ng mga empleyado gamit lamang ang recycled materials. Mga lumang na nakatamba na pinagsama-sama, very challenging na hindi maging mukhang basura, pero yung maiportray natin ang kasimplihan. At ang mensaheng nais iparating ng kanilang kakaibang Belen, Sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng mga kalamidad, lagi pong nariyan ang Diyos para samahan tayo sa ating paghihirap. At ikalawa, mas malalim na paanyaya sa atin sa pagtulong natin sa mga kababayan natin. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga Belen? Kuya Kim, ano na? bago pa nauso mga Belen o nativity scene na dinidisplay natin ngayon, meron na raw mga likhang sining mula pa noong 4th century na nagpapakita ng kapanganakan ni Jesus. Paskong taon 1223 naman, nag-set up si St. Francis of Assisi ng isang sabsaban na pinuno niya ng dayami at nilagyan pa niya ng ox at donkey para ipakita ang kapanganakan ni Jesus. Ayon sa mga eksperto, ito raw marahil ang pinakaunang naitalang live nativity scene sa kasaysayan. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa Italia, tinatawag itong presepio. Sa France naman, creche na parehong nangangahulugang crib o kuna. Sa Espanya, naging popular ang mga Belen noong 16th century. Hanggang sa pinakilala nila ito sa atin sa Pilipinas. At alam niyo ba na may probinsya na tila nakadikit na raw sa kanilang kultura ang paggawa ng Belen. Kaya tinagurian silang Belen Capital of the Philippines. Ang tinaguriang Belen Capital ng Pilipinas ang probinsya ng Tarlac. Dito, taon-taon pinagdiriwang ang Belenismo sa Tarlac Festival, kung saan ang mga kalahok nagpapagandahan sa paggawa ng nativity scene. Ang probinsya may malalim na kaugnayan at pagmamahal sa paggawa ng Belen. Bakas ito kung paano nila masusing binubuo ang bawat detalye ng kanilang Belen. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinuna ng isang grupo ang disenyo ng bagong perang polymer na inilabas ng Bangko Sentral kung saan hindi na mga bayani kundi mga hayop at halaman ng tampok. Ang paliwanag ng BSP sa pagtutok ni Jonathan Andat. Hindi na mga bayani at leader, kundi mga hayop na ang imaheng makikita sa mga bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bagong 500 pesos, wala na ang mag-asawang dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino at pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Sa 100 piso, hindi na si dating Pangulong Manuel Rojas ang tampok, kundi ang Palawan Peacock Pheasant na. At sa bagong 50 pesos, pinalitan na si dating Pangulong Sergio Osmeña ng Visayan Leopard Cat. Nauna nang inilabas noong 2022 ang 1,000 pisong polymer banknote kung saan wala na ang mga World War II heroes na sina Jose Falianes Escoda, Jose Abad Santos at Vicente Lim at pinalitan ng Philippine Eagle. Pero pumalag ang grupong Atom o August 21 Movement na itinatag matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ito raw ang unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa raw ito sa bagong lipunan bills na inilabas noong martial law pero may mukha pa rin ang ating mga bayani at leader. Sa loob daw ng higit 2 dekada, sinusubukan daw ng pamilya ng diktador na baguhin ang kasaysayan at burahin sa ating alaala ang mga bayaning lumaban ng matapang para sa ating kalayaan. Tanong ng grupo, nais daw ba natin ang isang bansang walang mga bayani at mas maigi bang sila'y kalimutan na lang? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ng pamilya Marcos ukol dito.
Pero sabi ng Bangko Sentral, sa ngayon, hindi naman aalisin at hindi ihihinto ang paggawa ng mga perang papel na may mukha ng mga bayani at leader. Gusto lang daw nilang i-promote din sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita. It will co-circulate, so our paper banknotes featuring our Philippine heroes will still be there. Ang aming stance talaga ay parehas na importante sa ating kultura at sa ating history, and so both are being honored and celebrated to our banknotes. Hawak ko na itong mga bagong pera o polymer banknote series na ilalabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula sa Lunes. Now, i-compare natin itong bagong 500 peso bill dito sa lumang 500 peso bill. Isa sa mga features ito, para hindi mapeke, meron tong tinatawag na see-through window. Ito pong bulaklak sa gilid at itong BSP logo at Philippine seal sa kabilang gilid. Meron din itong metallic foil. Dito sa 500 peso bill, wala po niyan. Mas mahirap daw pekein yung ganito. Next, meron tong feature para sa mga visually impaired people. Pag hinawakan po ninyo yung itong taas ng 500 peso bill na bago, meron tong tinatawag na tactile dots. So, depende sa denomination kung ilan dots yung makakapanin nyo sa taas. So, for 500 peso bill, merong 4 dots. For 100 peso bill, merong 3 dots. 50 peso bill, merong 2 dots. At sa 1,000 bill ay merong 5 dots. Magaspang din yung texture ng hayop na fini-feature dito sa bawat denomination bill. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, itong mga bagong pera na gawa sa polymer ay pwedeng matupi, pwedeng malukot, pwedeng mabasa, pero huwag po ninyong paplansyahin. Pumunta kami sa trabaho market sa Maynila at hiningi ang opinyon ng mga nagtitinda roon na laging humahawak ng pera. Mas pabor to kasi kahit mabasa to, hindi to mapunit. Hindi pabor sa akin to kasi ito kasi pag medyo basa ang kamay mo nito, dumidikit. Wala, hindi mapepeke. Pero may isang vendor ang nakatanggap daw ng anay-pekeng 1,000 polymer bill. Mula sa isang mamimili, 3 araw lang ang nakararaan. Yung para sa visually impaired, tuldok lang siya na white. Opo. Wala kang masasalat, hindi katulad nito, oh. Ramdam na ramdam mo. Tapos yung mga parang silver dito sa pinaka-plastic, wala yung 1,000 dito. Tapos yung logo, yung agila, nararamdaman mo siya eh. Yung pagkakaano dito, wala parang naka-laminated ng plastic. Dinulog namin ito sa Bangko Sentral at ang kanilang payo, i-report ang hinihinalang pekeng pera sa pinakamalapit na bangko o kaya sa mismong Bangko Sentral para raw kanilang masuri. Aminado ang BSP, kumpara sa perang papel, mas mahal ang gastos sa polymer banknotes na sa Australia pa natin ipinaimprenta. Pero mas matipid naman daw ito kalaunan dahil mas matagal magagamit. Sabi ng BSP, kada 10 taon ang standard ng pagpapalit ng disenyo ng pera, 2010 pa mula nung ilabas ang New Generation Banknote Series. At dahil ito sa gusto natin na we are advanced, mas advanced tayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Matapos ang school activities, deserve na mga Tomasino na mag-enjoy sa kanilang annual UST Paskuhan ngayong gabi. Ang mga ganap doon sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Mel, nandito tayo sa Paskuhan concert ng mga taga-Uste. At ito ang culmination. Grabe energy. Kahit na ito ang pagtatapos ng kanilang month-long Christmas celebration, ito'y tradisyon na ginagawa na ng UST simula pa 1991. Marunong talaga gumawa ng party ang mga taga-Uste. Kung ano ang energy sa stage, higit pa ang energy ng audience. It's the most anticipated event of the year po for the Tomasians. Naka-line up sa concert ang iba't ibang OPM acts tulad ng Sponge Cola, P-pop group na Alamat at singer na si Maki. Meron ding mga booth na may samut-saring carnival games, maging mga paraffol sa mga estudyante. Libre rin ang pagkain para sa mga UST students since pinaka-espesyal na event kaya pinaghahandaan ng mga estudyante. Reward din nila ito sa sarili para sa matagumpay na 1 buwan ng outreach programs ng mga Tomasian sa kanilang komunidad, gaya ng kanilang Paskuhan Community Gift Giving Project na ibinahagi sa mga kapitbarangay, community police at traffic enforcers. Hindi nagkukulang ang UST dahil may Paskuhan. UST is not UST without Paskuhan.
Mel, 3 p.m. pa nagsimula itong Paskuhan concert pero nakita mo naman yung energy ng Tomasian community, sustained. Matatapos lamang itong kanilang event na ito past 9 p.m. daw sa isang engranding fireworks display. Merry Christmas, Tomasian! Merry Christmas po! Mel, balik na sa iyo. At Merry Christmas din sa inyong lahat dyan sa UST. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Napuno ng kulay berde ang Black Carpet Premiere Night ng GMA Pictures Film at Metro Manila Film Festival entry na Green Bones. Kaya makichika tayo sa ganap doon kasama si Aubrey Carampel. Aubrey! Iya, today is Green Day dahil ngayong gabi ang premiere night ng 50th Metro Manila Film Fest movie na Green Bones. Star-studded ang premiere night ng pelikula na lahat nakasuot ng green at isa-isang lumakad sa black carpet. Present syempre ang mga bida ng pelikula sa pangunguna ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at ni Kapuso Action Prime hero Ruru Madrid. At kasama rin ang girlfriend na si Bianca Umali at kanina nakita na rin natin si Jeneline Mercado. Kasama rin nila ang iba pang cast. Pati si MMFF 2023 Best Director Zig Dulay na nagdirect din ng Green Bones at National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee na isa sa sumulat ng screenplay ng Green Bones. Marami rin ang dumalong Kapuso at Sparkle Stars. Nagpakita rin ng suporta ang Kapuso Executive sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Ang Green Bones ang official entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment sa 50th Metro Manila Film Festival. At ngayon naman, kasama ko ang mga bida ng pelikula na pinag-uusapan ng napakahusay na pagganap sa pelikula, si Javier at si Dom. Kapuso Drama King Dennis Trillo and of course, Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Yes, po. Dennis and Ruru, alam ko first time yung mapapanood ng pelikula. Pero napakaraming magagandang review sa mga naunang nakapanood. Anong nararamdaman mo ngayon, Dennis? Napakatama ng pakiramdam. Talagang sobrang overwhelmed kami sa magagandang reviews. Kaya sana gusto na namin mapanood doon ng marami para maibahagi namin yung magandang mensahe na dala nitong project na to. Ruru, kailangan ba akong magbaon ng tissue ngayong gabi? Yes, definitely. Kailangan po talaga dahil siguradong kukurutin po nito ang inyong mga puso, talagang tatamaan po talaga. Dahil nung ginawa po namin to talagang pinusuan at talagang minahal po namin itong project. So yun po ay para po sa hangarin na makapagbigay ng isang inspirational film para po sa mga manonood. At bukas ang parada, float number 9 po ang Green Bones, abangan ninyo sa Maynila at syempre sa Pasko palabas na. Would you like to invite everyone para mapanood itong Green Bones sa araw ng Pasko? Dennis. Ngayong darating na Pasko, napaka-special dahil 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Sana po suportahan natin ang 10 entries. At syempre may isa kami entry doon, ang Green Bones, directed by Zig Dulay, starring Ruru Madrid. And the one and only, Dennis Trillo. Supportahan po natin. Ayan muna ang latest, Ian. Ako, ito, Dennis, alam mo, may tissue na ako sa bag. Excited na kaming mapanood ngayong gabi ang pelikula. Balik muna sa'yo dyan sa studio. Uy, can't wait to watch. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Bigat na traffic ang naranasan ng ilang motorista at commuters sa ilang bahagi ng Metro Manila. Huling weekend na kasi bago magpasko, kaya marami ang mga naghahabol na mag-Christmas shopping. Mula po sa Ortigas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Email para sa mga naiinip na sa inyong mga hinihintay. Ipapakita ko po sa inyo kung saan sila posibleng natenga. Mula sa Himpapawid ay ganito po ang itsura ng EDSA northbound ngayong gabi. Pulang-pulang guhit dahil sa haba ng pila ng mga sasakyan na usad paguang daloy. Halos mula na po yan sa Makati hanggang sa North EDSA sa Quezon City. Maging sa may Ortigas flyover, traffic din ang mga patungo sa direksyon ng Pasig at sa Antipolo. Ang dahilan, ayon pa rin sa MMDA, ang sabay-sabay na volume ng mga sasakyan na galing sa mga trabaho at sa mga mall.
Sa EDSA lang halimbawa, ang maliliit na kali na galing sa mga mall sa Ortigas at nakadugtong sa EDSA, kita po sa drone video na ito kung paano nagkakaroon ng choke point sa mga lugar na ito. Ang resulta, ang malawak na EDSA sumisikip dahil sa singitan ng mga sasakyan. Ang mga security guard ng mga mall pinatitigil pa mismo ang daloy ng sasakyan sa EDSA para makalabas yung mga sasakyan ng kanilang mga parokyano. Sa Guadalupe naman, hapon pa lang mabigat at halos wala ng galawan ang mga sasakyan sa may northbound lane. Kahit na mga motorsiklo hindi na makasingit sa grabing siksikan ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, hindi naman nila pinipigilan yung mga mall security na tumulong sa pagpapadaloy ng trapiko pero prioridad pa rin daw dapat ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Inihingan pa namin ng reaksyon ang pamunuan ng mall. Ang heavy na traffic, kalbaryo sa lahat. Ang isang taxi driver na aking nakausap, kung wala lang daw pasahero, pipiliin na niyang gumilit muna kesa magsayang ng gasolina sa EDSA. Narito ang payag na aking mga nakausap na naipit sa heavy na traffic. Lugi na ba sa biyahe? Lugi po sir. Wala nakikita to. Wala tayong magagawa, di pa nasusolusyonan ng gobyerno. Okay naman kasi dumadami yung pasahero. Kaya lang, medyo mabagal yung takbo. Ayon sa MMDA, Emil, mainam pa rin gumamit ng mabuhay lanes dahil epektibo pa rin ito. Pero ang problema lang, marami sa ating mga motorista ay lalabas at lalabas pa rin sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA. Kaya naman talagang mahirap maiwasan ang holiday rush hour na heavy na trafiko ngayong Kapaskuhan. Emil? Maraming salamat, Rafi Timan. Pangmalakas ang aksyon at drama scenes ang maasahan ng viewers sa upcoming Kapuso setting mga Batang Riles. At huge honor para sa cast na maging bahagi ng inaabangang series. At may live pa silang pasample ng kanilang acting sa media conference. Makichika kay Lars Santiago. Sagad-sagarang action training, acting workshop, at buong araw na taping. Pagkaraan ng ilang buwang paghahanda, ipalalabas na ang inaabangang action drama series sa GMA Prime, ang Mga Batang Riles. Malaking karangalan para sa mga bida nitong sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Rowland, Rahil Birria, at Antonio Vinzon na ang kanilang series ang pambungad na show ng GMA para sa 2025. Yun yung masarap sa pakiramdam and excited na akong makarelate yung mga tao sa produktong ginawa po namin. Habang palapit ng palapit yung airing na to, mas excited yung nararamdaman ko compared sa pressure. And alam ko na binigay namin yung lahat. Nandun po laging pressure, pero it's good pressure and na-excite po kami na makita nila yung pinaghirapan namin. Gagawin po namin yung 100% namin para sa show na to, para matuwa po kayo at marami kayong matututunan dito. Sobrang excited kami at ako personally na makita nyo ang bagong Miguel Tan Felix. Wow! Ang lugar na ito ang ating pinagmulan. Ang idinaos na media conference para sa mga Batang Riles ay nagbukas sa live na drama kung saan ipinatikim ng mga artista ng serye ang magiging takbo ng kwento. Present sa press conference ang 5 bida at iba pang kasama nilang bituin tulad nina Diana Zubiri, Ronnie Ricketts, Zephanie, Roderick Paulate at Desiree Del Valle. Full support din ang GMA Network Entertainment Group sa pangunguna ni Senior Vice President Lilibeth Razonable at iba pang executives. Batang Riles! Batang Riles! Mga Victoria na sila! Mga Victoria! Bukod sa drama, action-packed din ang serye. May kanya-kanya kaming kakayanan. Ako, masishare ko lang ako dito, tech savvy. Muay Thai and yun po, boxing. Sample? Huh? Parkour skills ni Kidlat, yun yung edge niya sa mga kalaban niya. Pera Pera yung specialty ni Matos dito Pera, pero kung di pera, wrestling.
grateful ako kanila, Direk tsaka si Ronnie, na I was able to implement yung boxing skills ko in real life dito sa show. Kaya hinayaan nila ako na gamitin yun sa show. Kahit busy sa series, may kanya-kanyang Christmas plans pa rin daw ang mga batang Riles. Ako po ay magpapahinga at mag-spend time with family. Babalik po kami sa Davao, sa Padado, sa probinsya namin para makapag-share ng blessings, para makapag-bonding ulit. First Christmas ko ulit na kasama yung mom ko dito sa Pilipinas. With family rin po mag-Bacolod kasi first time ko may meet yung lola ko doon sa Bacolod. I'm happy po. Siyempre, maiba naman, family. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. At good news, madlang kapuso dahil extended ang noontime show na It's Showtime dito sa GMA Network. Ayon sa GMA Corporate Communications, magpapatuloy pa rin ang pag-ere ng It's Showtime sa GMA sa 2025. Sa inilabas na pahayag ng ABS-CBN, ikinatuwa nila na ibalita na mapapanood pa rin ang noontime show sa GMA Network. Nagpapasalamat din sila patuloy na tiwala at suporta ng network sa show. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Good luck sa Christmas stress! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Malapit na yan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 5 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ganito ang